Siya si Diwata, pilit hinihila pero hindi makaya-kaya. Coach ako at saka nakikita lahat ng ginagawa ko. Hindi na kailangan siraan niya pa ako sa social media. So, may mga tao talagang ganyan. Nakakalungkot nga lang kasi member pa ng LGBT yung magbababa mismo sa'yo. So, for the content, para dumami ang views niya, pero hindi ko siya papatulan. Ganun lang. Nakikita naman ng mga tao kung paano naman i-prepare ano ang serve namin. Nasa gilid ako ng kalsada. So, hindi ko naman pinipilit yung ayaw. Yung gusto lang kumain. So, yun lang. Ayaw ko siyang patulang kasi unang-una hindi ko naman siya kilala. At the same time, kahit ano ang gawin ko sa buhay ko, wala naman siyang maitutulong kundi sarili ko lang. So I don't care what people say. Basta ang alam ko, sinabi ko na to noon, gumagawa ako ng tama, lumaban ako ng patas na pamamaraan para mabuhay ako. At the same time, para po sa mga taong natutulungan ko. So hindi importante sa akin yung mga negative comment, lalo na sa bakla na yan. Sino ba yung bakla na yan? So hindi importante yan. Yun nga, pag-inggit, pikit lang siguro. So, hindi ko siya papatulan, baka sumikat pa siya. Kasi alam ko naman na nagkukontent siya ng ganun para kinukuha niya yung attention ng tao para nga dumami ang views niya for the content. Siyempre, para kumita siya ng pera. Ganun naman sa social media eh. Nag-send sa akin itong video ni Diwata. Panoorin yung mga ate. Ayan. Nagpapapicture sa kanya yung mga tao. Tatlo kayo. Oh, ayan o, picture. Dinadayo kasi talaga siya no? Para makapagpa-picture at makakumain dun sa parisan. Ayan si ate oh. Picture. Oh. Oh. Nagulat kasi si Diwata, hinawakan siya o baka kinurot siya o pinunasan. Mukha namang hindi bingi yung bata. Mukha namang maayos yung pag-utak niya. Pero bakit kailangang itaboy? Itaboy, di ba? Gusto lang naman magpa-picture ng tao. Malay ba natin kung sang lupa-lupa ng Pilipinas galing? Malay ba natin kung pumila pa ng 2 to 3 hours para lang makakain at makapagpa-picture ho sa inyo? Di ba? Like, famous ho kayo na content creator at payari ho kayo ng business. CEO, kumbaga. Di ba ho dapat yung mga CEO, yung mga may-ari ng business is maayos makitungo sa mga tao sa paligid nila? Lalong-lalo na sa mga fans na sumusuporta ho sa kanila? Diba sis? Ano ba naman yung sabihan mo ng bata? Boy, wag kang hawak kasi pagod ako. Gusto ko yung personal space ko. Dapat hindi niya masyadong inaano ganyan-ganyan. Pero yung bigla mo nilang igagano na parang pinahiya mo na yung bata sa camera, in-upload pa sa social media, parang hindi naman tama. Ang sabi dun sa video, pagod daw kasi si Miss Diwata, kaya niya nagawa yun. Yung lechon kawali naman, meron akong nalasahan na medyo sunog. Yung puyat ko na pumila ako kasi nga afterward. Okay, medyo na-disappoint lang talaga ako dun sa sunog na lechon kawali. So eto na nga guys, may nag-honest review. Itong babaeng ito, pang-apat ko nang napanood ito na nag-honest review kay Diwata na negative. Kung sino pa yung pangit, sila pa yung nag-iinarte. Samantalang ang dami mga vloggers pumupunta doon na nag-honest review sila na magaganda. Yun pa ang nasarapan sa pares ni Diwata. O di ba? Wala namang masama ang mag-honest review. Kung negative ang panlasa mo, Nasaan na yung bag ko?